Welcome to the Lumiose Gym. My name's Ash, and I've come all the way from Pallet Town in the Kanto region. I want to have a gym battle, please. How many badges do you have? Badges? This is the very first gym I'm challenging here, so I haven't won any yet. You have none? Not a single gym badge? In order to challenge the Lumiose Gym, you must have accumulated at least 4 gym badges. Hey, Please give me a break! Nagagamit ng mga dolphins ang iba't ibang senses para makakain, gumalaw at mag-usap. At isa sila sa inspirasyon ng high-tech na sasakyang sinasabi ko. Kung ang mga hayop ay nakakapag-navigate sa tulong ng echolocation, tayo naman ay nakaimbento ng sonar na ginagamit sa submarines. Ang sonar o sound navigation and ranging ay kapareho ng echolocation na ginagamit ng mga hayop. Lalabas ito ng tunog in sequence para makadetect ng bagay, makapag-track ng movement at makapag-communicate sa ibang submarines. Inspired ng dolphins at whales ang sonar ng submarine. Dahil sa mga sea creatures na ito, may naimbento ang mga tao. Kaya kapag nakakita kayo ng submarine na umahon sa dagat, malamang ay nakita na nila ang lupang kinakatayuan mo bago mo pa sila makita. Tingnan naman natin ang isa pang invention na galing sa paggamit ng sound. Sound mismo ang nasa pangalan nito. Ang mga paniki ay gumagamit ng ultrasonic sound waves para makagawa ng image. Yan din ang ginagawa ng ultrasound machine. Kung nakakita na kayo ng ultrasound ng baby bago pa ito ipinanganak, ang image na yon ay gawa ng isang computer sa tulong ng technology na nakaka-pick up ng bouncing sound waves sa mataas na frequency na hindi natin naririnig. Nabubuo ang image ng baby. Dahil dito, sisiguro ng doktor na malusog ang baby sa tiyan ni mommy. Marami na tayong mind-blowing discoveries tungkol sa sound waves. Susunod, uusapan at pag-iisipan naman natin ang brain waves. Pero bago yan, ito muna ang brain bender question ko. True or false? Meron approximately 170 billion cells sa average na human brain. True or false? Meron approximately 170 billion cells sa average na human brain. At ang sagot ay true. May humigit kumulang na 170 billion cells sa isang human brain. At ang 86 billion na cells doon ay mga neurons na tumutulong sa pagpadala ng signal sa utak natin. Sabay-sabay na signal ang ginagawa ng mga neurons tuwing nagko-communicate ang mga ito sa isa't isa. At ang resulta, brain waves. Dahil sa brain waves, nagiging kasing advanced na computer ang human brain. Pinaproseso nito ang libo-libong stimuli na nag-trigger at nagpoproseso ng mga functions ng iba't ibang bahagi ng ating katawan nang hindi na natin kailangan isipin. Tulad ng pagtibok ng ating puso, paghinga ng ating baga, pagtari ng oxygen sa dugo, ang liver,
kidneys, stomach, mahaba pang listahan. At ang nagpapakilo sa lahat ng ito ay ang ating brain. Parang computer motherboard ang brain ng mga tao, pati ng mga hayop. Nakalink din ito sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Ang brain ay nahahati sa dalawang hemispheres at sa loob ng dalawang hemispheres ay may 4 na lobes. Ang frontal lobe ang in charge sa executive functioning tulad ng self-control, planning, reasoning, at malalim na pag-iisip. Ang occipital lobe ay namamahala naman ng vision o pagproseso sa nakikita ng ating mga mata at sa pag-unawa kung para saan ang mga ito. Ang temporal lobe ay bahagi ng cerebral cortex na nasa pagitan ng ating mga sentido. Ito ang bahala sa visual memory, language comprehension, pati na rin sa ating emotions, conscious o unconscious man. Ang huli ay ang parietal lobe. Nasa itaas ito ng temporal lobe at likod ng frontal lobe. Ang parietal lobe ay in charge sa pag-unawa natin sa space sa ating paligid at sa pagproseso ng information na may kinalaman sa touch at iba pang senses. Ang mga senses na ito ay nagko-communicate sa central nervous system sa pamamagitan ng signals na tinatawag na neural oscillations, yung tinatawag ding brainwaves. Ang mga rhythmic pattern o mga oscillations na ito ay gumagawa ng signal waves sa paraan na nakikita natin. Ngayon alam niyo na kung paano gumagana ang utak natin, napapaisip ka na, di ba? Lahat ng hayop ay may utak. Tama? Hindi lahat. Ang organism na nagsimula ng lahat, ilang bilyon taon na ang lumipas at hanggang ngayon ay kumikilos kahit walang utak. In fact, wala itong multiple cells. Ito ang amoeba. Minsan mukha itong uod, octopus o kaya patak ng tubig. Pero titigan nyo na mabuti. Nakikita nyo na ito ay isang single cell o unicellular organism. Ang mga amoeba ay kumikilos sa pamamagitan ng pag-extend at pag-retract ng kanilang mga katawan. Sa ganitong paggalaw, natitiyak ng scientists kung ang organism ay isang amoeba. May 4 na uri ng amoeba: protozoic, fungi, algae, at may animal amoebas din. Sa sobrang liit nila, kailangan ng microscopic camera para makunan ang mga amoeba. Gaano karami ang klase ng paniki sa buong mundo? A. 14, B. 140, C. 1,400, or D. 14,000. Kung ang hula nyo ay C. 1,400, tama! Nagkalat ang mga paniki sa buong planeta sa mga lugar na hindi sobrang lamig o sobrang init. Narinig nyo ba yung expression na blind as a bat? Bulag nga ba ang mga paniki? Totoo, sobrang limitado ng paningin nila, pero hindi sila bulag. Napapansin nila kung may iba-ibang lakas ng liwanag, pero kahit malapitan na, hindi nakikita ng mga paniki ang mga detalye sa paligid. Pero kahit na ganun, ang bilis pa rin nilang lumipad ng hindi nababangga kahit pa sa mga kuweba at sa ibang paniki. Pero may sumasablay rin paminsan-minsan. Kung malabo ang mga mata nila, paano sila nakakakita? May technique sila, ang echolocation. Alamin natin ang ibig sabihin nito. Umpisa natin sa echo. Nagbubuga ang bats ng tunog na high frequency na ultrasonic ang pitch. Nakakagawa ito ng echo o tunog na paulit-ulit dahil sa sound waves na nagbabounce back pag tumatama sa mga bagay sa paligid. Nasa diagram na ito yung proseso para ma-imagine natin dahil hindi nakikita ang sound waves. Habang bumabalik ang sound waves sa pinanggalingan ng tunog, mapapansin nyo na lumalawak yung distansya at lumalaki ang bawat ripple. Pero paano mo magagamit yung sound waves na hindi mo nakikita? Mahirap yan para sa mga tao. Hindi ganun ka-high-tech ang mga tenga natin. Pero maraming uri ng paniki ang may advanced auditory nervous system na kayang maproseso ang mga sound waves sa paligid. Kinukumpara nila ang mga naunang signal sa sound waves na bumabalik sa mga tenga nilang malalaki at mala-satellite. Yung utak ng paniki ang gumagawa ng detalyadong image kung ano ang nasa paligid. Kumbaga, nakakagawa sila ng mapa sa kanilang utak sa tulong ng echolocation. Pag-usapan natin yung dulo ng salita, location.
Gumagamit ang bats ng echolocation para malaman kung nasaan ang mga bagay habang nakatigil at habang lumilipad. Kaya naman mahusay silang mag-hunting kahit sa gabi. Hindi problema kahit pamaliit ang biktima, gaya ng kulisap. Ang sarap! Meron din namang mga paniki na kumakain ng isda, butiki at palaka. Prutas at nectar naman ang gusto ng iba. Ano naman kaya ang diet ng vampire bat? Saan galing ang pangalan ng vampire bats? Hindi sa mga vampira, pinakasikat na vampire si Dracula mula sa libro ni Bram Stoker. Pero unang nabanggit ang vampira sa short story na The Vampire. More than 200 years ago pa ito, isinulat noong 1819. At simula noon, kinakatakutan na ang mga vampira. Katang-isip lang sila. Pero kung totoo ang mga vampira, gagamit din kaya sila ng echolocation para makahanap ng biktima? Naku, huwag na nating alamin. I believe. May ibang uri ng mammal na gumagamit din ng echolocation, pero sa ibang klaseng kapaligiran. Kung naalala nyo ang mga alon sa dagat nung pinalabas namin ang sound waves kanina, tama ang iniisip nyo. Gumagamit ng ibang uri ng echolocation ang mga dolphin, porpoise at whale. Pero hindi dahil sa malabo ang mga mata nila. Nakikita ng mga dolphin at mga balyena ang ibabaw at ilalim ng dagat. Pero ang layo ng mga nilalakbay nila sa malalim na karagatan. Gumagamit ng high-pitched clicking sounds ang dolphins para makipag-usap ng malayuan, lalo na kung mahirap din makipagsenyasan sa ibang dolphins sa paligid. Samantala, ang mga dambuhalang balyena, sobrang baba ng tunog na nagagawa. Dinig sa layong 10,000 miles sa ilalim ng tubig. Lagpas 1/3 sa circumference o sukat sa palibot ng Earth. Kaya naman nakakapag-usap ang mga balyena kahit sobrang lawak ng distansya. Lahat ng mga hayop na ito nakapag-evolve gamit ang lahat ng senses para makakain, makagalaw at makipag-usap. I believe. Sa loob ng